Hello po, no, Sir Bong. Yung ating naman chat sender, yun daw kanyang 7,000 na medical allowance na nakuha. Hindi na raw niya muna ikukuha ng ng HMO, no? Kasi ang sabi niya meron siyang knee replacement. Ano ba to? Parang nasa 235,000 daw yung kailangan para dun sa kaliwang tuhod niya at magkakaroon ng implant daw, bakal, hindi ko alam kung ano yan, Basta ang gusto niyang sabihin na yung 7,000 niya na nakuha sa medical allowance, ang kinuha niya ay sigurado ako na individual. Nakuha na niya. Ngayon, hindi raw muna niya ikukuha ng HMO at gagamitin daw muna niya yung pera pandagdag doon sa knee replacement implant. Parang yung sinasabi niya, hindi ko alam kung bakal ito, no? Alam niyo, pwede yan. Kasi yun, naman yan benepisyo nyo naman yan Kahit anong gawin mo dyan, benepisyo mo yan. Kung gusto mong gastusin muna, di ba? Kasi benepisyo nyo naman yan. Kung gusto mong bilhin ng pagkain, di ba? Kung gusto mong ipambayad muna sa mga utang, ipambili ng ibayad sa tuition, yung 7,000. Walang irregularity dyan, tingin ko. Walang irregularity kasi benepisyo mo naman yan kung saan mo dalhin. Kaya lang, ito magiging ngayon yan, ang magiging concern mo. Kasi kailangan na nating bago matapos ang buwan, December, no? Bago matapos yung 2026 December. Kasi back to January na naman yan, magbibigay na naman tayo ng ating proof na kumuha tayo ng HMO, yung liquidation. Kailangan bago December 2026 makakuha ka na ng HMO. Kasi hindi ka mabibigyan ng HMO sa susunod sa 2027 kung wala kang mapipresent na proof, no? Ulitin natin yung concern niya. Ginamit daw niya sa knee replacement o baka implant daw ng knee. Kasi ang kailangan daw 235,000 para daw makatulong. May pangangailangan siyang very urgent. Sabi ko nga, ulitin ko, ngayong krisis, kung gusto mo ibili ng pagkain, di ba? Ng bigas o ng ulam, kahit anong goods. Ngayon, kung meron ka importanteng bibilin, babayaran, pwedeng bayaran. Kung ibabayad sa tuition, pwedeng ibayad. Wala akong nakikitang irregularity dyan, kaya lang, nasa iyan. Ikaw ang baga sa parang sacrifice, no? Sinasakripisyo mo yung iyong health. Papaano kasi pag hindi mo kinuha ngayon pa lang, pag hindi mo kinuha kasi, wala, nadipit yung purpose ng ng HMO. Ng medical allowance na binibigay ng gobyerno sa atin. Paano kung magkasakit ka, wala kang HMO, wala kang magagamit. Yun nga lang ang risk diyan. Pagka sumusugal ka. Yun stand ko diyan. Kasi kung ikukuha, katulad ako, hindi ko naman sa kasi meron akong naka-group kasi ako Wala na akong problema kasi may card. Kaya lang, nauunawaan naman natin na yung mga guro ay ginagamit yung pera at hindi kinukuha ng HMO, no? Yun nga lang ang risk doon. Pag nagkasakit ka, wala kang insurance. Di ba? Biro mo kung December 2026 mo pa ikukuha ng HMO yan. Na lang yung mo, HMO card, sayang. Ay, hindi pala, no? Kaya lang, ang kukunin mo, hindi naman 7,000, Tama ba ako? Oo nga, Bagay, kung kumuha ka ng HMO card nun, so, 1 year ang effectivity niyan Pwede naman. Kung kumuha ka ng December 2025, ang expiration pa niyan ay 2026, December 2026. Kasi yun sa akin, ang kinuha namin, late na rin kami nakapagbayad ng 2025 Alam ko, hindi pa nag-expire. Kaya lang, hindi ko na rin kinuha, hindi ko muna ginamit.
iniwan ko na sa division office. So, ganun yung stand ni Sir Bong. Pwede mong gamitin yan, nasa yan, kasi benepisyo mo naman yan. Wala akong nakikita ng irregularity. Di ba? Kaya lang, kung gaya na sinasabi ko, kung wala ka nga lang insurance, that's it. Yun ang risk nun, no? So, naintindihan ba, Sir Bong?